Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, nung nakarang video po natin, humarap po 'di ba sa Quad Committee itong si ex-Mayor Mabilog at tinuturo nga niya dun sa kanyang statement na si Pangulong Duterte kumbaga isinama yung pangalan niya dun sa mga narco list. So, napilitan daw siyang umalis ng Pilipinas. So ano siya, voluntary exile siya sa US. So doon siya tumira sa loob ng 7 taon. So ngayon lang siya bumalik nung nawala na sa pwesto si Pangulong Duterte dahil sa takot daw niya na siya baka daw matsugi. So kung iisipin niyo doon, 'di ba, na kahit naman pinangalanan siya, kasi hindi lang naman siya yung pinangalan ng mga nando sa narco list. Tandaan nyo, di ba, may mga kasama pa mga general yan. So, may mga politiko na nasama dun sa watch list ni Pangulong Duterte. Pero isipin ninyo, si Pangulong Duterte, mayor din. So, kahit paano, siguro naman, naririnig-rinig niya na yung pangalan ni ex-mayor Mabilog dahil nga nasa circle lang sila ng mga mayor eh. Tandaan nyo, merong grupo, yung parang League of Municipality Mayor, ganon yung parang association ng mga mayor dito sa Pilipinas. So, meron silang ganong klaseng asosasyon na nagkikita-kita o nagsasama-sama itong mga mayor para makagawa ng mga resolution, ng mga kung ano-anong mga pwedeng gamitin sa mga syudad nila, pwedeng kopyahin, yung mga ganun ba. So, doon pala, nakakakuha na si Pangulong Duterte ng mga intelligence o nakakarinig na siya ng mga kwento-kwentuhan na siguro na nasasangkot ito o nababanggit yung pangalan ni Mabilog na kasama sa mga nagpoprotektor doon sa mga drug lord. So hanggang sa naging presidente si Pangulong Duterte, at siguro na-confirm niya doon sa mga intelligence report na nakukuha niya sa intelligence community. So siguro doon niya binabase yung kanyang naging statement na kaya niya pinangalanan itong si ex-mayor Mabilog bilang isa sa mga protektor ng mga drug lord. Ngayon, sabihin natin nabanggit nga siya, 'di ba? So, pwede naman niya ipagtanggol yung sarili niya. Tandaan niyo, ito nakapag tumira siya sa US, nag-voluntary exile siya doon. So, 7 taon siyang tumira sa US. Ibig sabihin, may pera tong si ex-mayor Mabilog na malamang sa malamang, baka nga property pa niya yun. Meron siyang sariling property sa US kaya siya nakatira doon. So, alam naman natin medyo magastos ang cost of living sa US. So, kung titingnan nyo paano niya na-sustain yung kanyang way of living doon sa US, siyempre hindi naman niya basta-basta yung magbabago yung way of living niya. Dito sa Pilipinas, pagdating doon, magtatrabaho siya bilang kung anong trabaho pwede niyang makuha doon. So, malamang sa malamang, meron siyang malaking halagang pera and may mga negosyo siya dito sa Pilipinas para suportahan yung pagtira niya doon sa Amerika. So, ibig sabihin, kaya niyang kumuha ng mga security para protektahan siya. So, habang nagpapaliwanag siya o nililinis niya yung pangalan niya doon sa narco-list na nilabas ni Pangulong Duterte, yung ginawa niya, tumakbo siya. Hindi siya nagpaliwanag, hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Kahit na tinawagan na siya ni Senator Bato de la Rosa during that time, siya yung PNP chief, na iniimbitahan niya sa Kamkrame para nga tulungan siya na linisin yung pangalan niya. Kasi naniniwala si Senator Bato de la Rosa noong time na yon na malinis yung pagkatao nito ni ex-mayor Mabilog. Pero hindi niya yun tinake kasi may tumawag daw sa kanyang isang PNP official na sinabihan siya na wag na raw siyang tumuloy pumunta sa Krame kasi baka daw tsugiin siya doon. So, yun yung naging reason niya kung bakit hindi siya nakipagkita kay De La Rosa at lumipad na siya o nagtago na siya, pumunta na siya ng US
At doon na siya nanirahan sa loob ng 7 taon. Pero doon sa mga statement niya na kahit naman tayo nakita natin may mga butas, 'di ba? So dito sa statement ni ex-Mayor Mabilog, tinabla to ni former Chief Legal Counsel Salvador Sal Panelo. So abogado to si Panelo. So sanay itong kumbaga bumusisi ng mga statement, sanay itong kumbaga nakikita niya yung mga butas doon sa mga pinagsasabi niya. So marami siyang nakita na mga kumbaga kung dadaanin ito sa korte, medyo mahihirapan yung kanyang mga defense lawyer na sagutin yung mga itatanong ni Salvador Panelo. So, yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po ninyo itong mga pahayag ni dating spokesperson, Chief Legal Counsel Salvador Sal Panelo tungkol dito sa naging statement ni ex-Mayor Mabilog sa Quad Committee. Patatawag daw po ng Quadcom si dating Pangulong Duterte. Muli daw pong iimbitahan si dating Pangulong Duterte dahil po doon sa huling pagdinig binunyag po ni dating Iloilo Mayor Mabilog na si Pangulong Duterte daw po tinuro siya ng major drug protector. Hindi naman daw po ito totoo. Ano po ang reaksyon ninyo dito? At pangalawa po, Attorney Sal, yung pong mga nasa committee hearings sa ito ng mga kongresista, mga dating kaalyado rin po at mga dating nakaupo sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Well, number one, yung sinasabi ni Mabilog, ang reason daw kung bakit siya sinama sa drug list ay hindi niya raw kasi sinuportahan si Presidente Duterte. Alam mo, that's a lot of nonsense. You know why? All the governors, the mayors, barangay captains, except only, with the exception of Governor Angel Amante of Agusan del Norte. Lahat sila hindi nila sinuportahan si Presidente Duterte. Following his logic, dapat lahat yun kinasuhan niya at sinama siya sa drug. Diba? Tingnan mo yung logic dito ni Salvador Panelo. Kasi yun yung isa sa mga naging reason ni Mabilog kung bakit daw isinama siya dun sa listahan ng watch list ni Pangulong Duterte dahil hindi daw siya sumuporta ni Pangulong Duterte during nung election period ni Pangulong Duterte. So, totoo naman yung sinabi ni Salvador Panelo dito. At sinabi rin naman ni Pangulong Duterte, di ba, nung first time niyang magsona, sa harap din ng mga congressman, sinabi niya, kahit mga congressman, hindi rin sumuporta sa kanya. Di ba? Doon narap-arapan sinabi niya, napapalapalak kayo dito sa akin, pero hindi niyo naman ako sinuportahan. Pero still siya yung nanalo. So, kung yun yung logic ni ex-Mayor Mabilog na dahil hindi lang daw siya sumuporta kaya siya nasama sa listahan, mukhang sablay pa rin. Kasi dapat nga, sabi nga ni Panelo, di ba, dapat lahat ng hindi sumuporta, isinama ni Pangulong Duterte sa listahan. Together yung mga, including yung mga congressman na hindi sumuporta sa kanya. Ilan yung congressman na hindi sumama? Nasa 300 plus yan. So, di dapat lahat yun kinasuhan din, or sinama ni Pangulong Duterte sa watchlist niya, pero hindi. Kumbaga, hindi naman sinisingle out, hindi naman naka-separate yung pangalan ni Mabilog. Pero may mga nakalista pa rin doon. Yung nga lang, siguro siya yung positively identified o talagang, kumbaga, sa mga listahan na hawak ni Pangulo Duterte sa mga intelligence community, lumalabas yung pangalan niya. Alam niyo naman, very vocal si Pangulong Duterte, di ba? Pati ngayong mga corrupt official na nasasangkot sa mga corruption, ina-announce niya during cabinet meeting niya, yung, di ba, halos linggo-linggo, meron siyang talk to the people. So, ina-announce niya ron kung sino-sino yung mga nasasangkot sa legal na, sa mga corruption. So, ina-announce niya kung sino-sino itong mga to. At in-announce din naman niya, di ba, na kumbaga, kaya hindi niya kinaya yung 6 months na labanan yung droga dahil napakalalim na pala daw ng ugat nito.
To the point na ang kalaban niya na rito, mismong gobyerno na. So, pati yung mga PNP official, mga general, may involvement daw sa illegal drugs. Kaya nga malapit, sabi nga ni Pangulong Duterte, papunta na tayo sa narco list. Buti na lang siya yung naupo at papano nahadlangan yung pagiging narco politics natin. So, hindi lang siya yung nandun sa watch list. So, talagang kumbaga butas na butas dito yung rason ni ex-mayor Mabilog na dahil lang hindi siya sumuporta kaya siya nasama dun sa listahan. So, napakarami nila. So, bakit hindi yun ang kinasuhan lang? So, kumbaga kung sa korte dadalin yung statement niyang yun, wala, susunugin lang ni Salvador Panelo yung kanyang statement na yun. Kaya malabo yun. Kaya sabi ko, kung merong ebidensya ang gobyerno at hindi siya napapailan, ay pailan na. At hayaan mo yung hukuman na maghusga sa kanya. Kasi tumakas siya, hindi siguro siya napailan. Ngayon bumalik na siya. So, isa pa yun, di ba? Tumakas siya eh. Nag-voluntary exile siya. So, ibig sabihin, nagkusa siyang umiwas na hindi niya linisin yung pangalan niya. So, dalawang lang yan. Whether totoo o hindi yung inakusa sa'yo, bakit hindi ka man lang nagpaliwanag muna bago ka umalis? Or sabihin natin, nandun ka na sa Amerika, nandun ka na tumitira. At least, during that time, yung period na yun, na nandun ka, at safe na safe ka na doon dahil nga malamang sa malamang may property ka doon na protektado ka naman sigurado. Hindi ka man lang naglabas ng any statement, nagpapunta ng mga representative mo para linisin yung pangalan mo, para sabihin mo wala kang involvement diyan. Wala kang ginawa eh. 'Di ba? So ibig sabihin lang na umiwas ka, nasagutin yung mga pinaparatang sa'yo. Although hindi naman to korte, pero at least paano na i-depensa mo yung sarili mo. Andyan na nga yung tumawag sa iyo si Senator Bato de la Rosa para backupan ka. Pero anong ginawa mo? Tinabla mo si Senator Bato de la Rosa. Hindi ka nagpaliwanag. So ano iisipin ng taong bayan? Anong iisipin ni Pangulong Duterte? Tumakas to. Hindi man lang to nagbigay ng paliwanag. So malamang sa malamang. Mukhang baka, siguro. Diba? Yun ang iisipin ni Pangulong Duterte. Pailan nyo na. Number 2, doon naman sa tanong mo kung atin si Presidente Duterte, nagkausap kami, a few days ago lang. At tinanong ko siya doon. Sabi niya, sa totoo lang, gusto ko na nga umattend. Gusto ko na nga umattend para i-educate yung mga nandun sa mga ginagawa nilang mali. But sabi niya, hindi ako pupunta ron. Bakit? Kasi, wala, tingnan mo ang ginagawa nila sa resource persons. Hindi yun naman makapagpaliwanag eh. Hinihiya na nila, binubuli nila, at hindi, ang importante, hindi makapagpaliwanag. Kasi kung tulad yan, di ba? Napapansin nila. Kapag yung resource person na inimbitahan nila, ito against kay Pangulong Duterte, yan yung bibigyan nila ng importansya. Bibigyan nila ng ng minuto para makapagbigay ng statement, makapagpaliwanag, maidiin nila lalo. Kumbaga, sensationalize nila yung mga sasabihin. Kumbaga, lalo pa nilang gagatungan. Tulad nung ginawa nung kay Mabilog, di ba, na sinasabi nga niya na, so naniniwala ka, kaya ka sinama kaya ka nilagay sa pangalan. Kumbaga, si Pangulong Duterte siguro yung nagsulat ng pangalan mo dyan, parang ganon. So parang binubuyo niya pa. Imbis na ikaw yung kaya ka nga mag-iimbestiga para malaman mo yung totoo. So dito, ginagatungan pa nila na parang sinusuportahan pa nila yung kwento nung resource person nila na against kay Pangulong Duterte. Pero tandaan nyo at isipin nyo, tingnan nyo rin, kapag yung resource person is nandun ang leaning kay Pangulong Duterte, tulad nila ni Garma, yung dating PCSO chairman Garma, yung isang nasa DNR, na yung tinanong tungkol sa kung ano ba yung masasabi niya sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Anong sabi nila? Nagsisinungaling. Hindi nila hinahayaan magpaliwanag. Binibigyan ng malisya. Sasabihin, close ka ba kay Pangulong Duterte? Special ka ba kay Pangulong Duterte?
So, di ba yung mga ganong tanungan, na every time magpapaliwanag sila, hindi nila tinatanggap yung paliwanag kasi, kumbaga, hindi yun nakakatulong para maidiin si Pangulong Duterte. So, pinapahiya nila. So, inuungkat nila lahat ng pwedeng anong ungkatin. Andun pa nga yung point. Si GM Garma, babae po ito, na binibigyan nila ng Malaysia yung pagkaka-appoint sa kanya bilang PCSO chairman na sinasabing kaya yung pagiging close, 'di ba? Kasi iba yung may dalawa yung double meaning yung yung pagiging close at yung pagiging special eh. So, siyempre kung opposite sex po yung pag-uusapan at binigyan mo ng ang topic yung pagiging close. So, double meaning 'yun. So, hindi nila ma-specify kung paano nila sasabing naging close, naging special siya kay Pangulong Duterte. So, pinipilit nilang paaminin na special and very close siya kay Pangulong Duterte, which is hindi niya masagot dahil nga hindi niya maintindihan ano ba talaga yung, kumbaga ano yung pinaka-point nung pagiging close na yon sa pagkaka-appoint niya. Pwede namang siyang in-appoint bilang PCSO chairman dahil sa kanyang performance record, 'di ba, sa kanyang trabaho. Pero sa kanila, ini-insist nila kaya siya in-appoint doon dahil meron silang special at close relationship ni Pangulong Duterte. So, dahil hindi nga doon sumunod si Garma sa mga kwento nila, pinapahiya nila. Tulad na lang ito, isa pang maganda example, yung chief warden na si Padilla. 'Di ba, una, sinalungat niya yung kwento ng PDL na sinabi na narinig daw ng inmate na tumawag daw si Pangulong Duterte sa kanya. So, inassume nung inmate na si Pangulong Duterte yung kasi kaboses daw ni Pangulong Duterte. So, nung tinanong siya doon, paano mo nasiguradong si Pangulong Duterte yung kausap? Ang sagot ng PDL, basta naririnig ko naman sa TV yung boses niya. So, malamang si Pangulong Duterte 'yon. So, tinabla 'yon ni Superintendent Padilla. Ang sinabi niya, hindi nga daw niya nakausap si Pangulong Duterte. So, ang ginawa, sinight and contempt siya dahil nagsisinungaling daw. So, 2 beses siyang pinakulong dahil tinabla niya yung kwento nung inmate. Pero nung nagbago na siya ng tono, sinang-ayunan niya na yung kwento ng inmate. Pero ito ang statement niya, may tumawag daw sa kanya. At yung tumawag daw ay kaboses ni Pangulong Duterte. Gaya daw na sinabi ng inmate. So, inassume na lang din niya si Pangulong Duterte daw yon. So, dahil nga sumunod dun sa script ng Quad Committee, hindi na siya tinawag na sinungaling at hindi na siya pinakontempt. So, makikita nyo ron na kapag hindi talaga pumapabor sa Quad Committee yung script, pinalalabas nila, pinahihiya nila, tinatawag na sinungaling, at ang pinaka-worst, ipinakukulong nila, ipinapasight in contempt. Pero nung nagbago na ng statement si Padilla, good na, hindi na siya pinasight in contempt at hindi siya tinawag na sinungaling. Kaya maganda yung naging rito ni Salvador Panelo, yung niya rito yung, kumbaga, pinatotohanan niya yung mga nakikita nating mga, yung iba, di ba? Hindi lang naman ako nakakita, marami naman tayong nakakita na talagang yung Quad Committee, talagang ang target lang mga Duterte. So, nakikita nila yung pagiging bias, yung sinasabi nilang pag-iimbestiga, hindi. Nag-iimbestiga sila para idiin na kagad si Pangulong Duterte. Hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation. Sila na mismo ang humahatol. Sinatawag nga nila kagad sinungaling ng resource person kapag hindi pumapabor sa kwento nila. Diba? Sino sila para magsabing sinungaling? Ang alam natin, korte lang ang pwedeng magbigay ng judgment kung whether guilty or not guilty ka. So, siyempre, pag sinabing guilty ka, ibig sabihin, lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Diba? Pag ikaw ay nasentensya ng guilty. So, sa nangyayari sa Quad Committee na sinasabi nila yung mga resource person na hindi, kumbaga, sumasalungat doon sa kwento nila, tinatawag ng sinungaling. So, pero silang judge na.
hinatulan na nila yung mga resource person na mga sinungaling. Samantalang yung kanilang komite is ginagawa in aid of legislation para makagawa sila ng batas. Anong batas ang gagawin nila ron? Kung sila na mismo yung umaaktong mga pulis, sila yung umaaktong NBI, sila na rin yung umaaktong judge, sila na rin naghahatol, di ba? Sila nag-iimbestiga, sila yung nagpapakulong, sila pa yung umahatol. So, lahat nasa kanila na. So, asan na yung in aid of legislation doon? So, hindi, kumbaga dito, nakakuha tayo ng suporta rito kay Attorney Salvador Panelo na pinatotohanan yung ating mga napapansin sa Quad Committee. Pupunta ka ron, hindi ka rin lang makakapagpaliwanag ng gusto mong sabihin, ay bakit ka pa pupunta ron? Ako, Attorney Salo, I would just ask this difficult question. Kasi po, after that explosive statement of former Mayor Mabilog, parang nagkaroon ako ng deja vu kasi nga lumabas na rin po after 7 years of incarceration po si Senator Laila De Lima na yung mga charges nga hindi po naging suportahan. Tapos may 2 pong mayor na namatay po sa panahon po ni President Duterte. What do you make of that? Now people are saying that they were all trump-up charges after all. 'Di ba? Kasi nga parang may kumbaga yung kwento po ni Mayor Mabilog na parang binigyan po siya ng tip ng isang dating PNP chief, no? Unfortunately, patay na po 'yon. So, how do you these accusations po against? Tulad nun, di ba? Dating PNP chief daw yung tumawag sa kanya para binigyan siya ng warning na pumunta ng Camp Crame dahil pwede daw may mangyaring di maganda sa kanya. So, doon pa lang, hearsay na lalabas yun. Di ba? Kasi paano mo nga naman patutunayan na may tumawag sa'yo or paano patutunayan yung taong tinawagan ka kung patay na? Paano niya patutuhanan? Paano niya pasisinungalingan yung sinasabi mo? So lalabas doon, hearsay na lang yung sinasabi ni Mayor Mabilog na tinawagan siya nitong taon to para bigyan ng warning na wag nang tumuloy doon sa Camp Crame na yung sa pag-i-invite ni Senator Bato de la Rosa. Diba doon pala makikita mo na medyo medyo sablay na. Medyo marami ng sablay doon sa mga statement ni ex-Mayor Mabilog, pero syempre yun yung bibigyan ng pansin ng Quad Committee kasi kaparehas yun sa script nila na magdidiin kay Pangulong Duterte. Kumbaga dito naka-stick on the plan sila na sirain, pahiran o pasamain ang mga Duterte sa mata ng publiko. So yun lang naman yun lang naman yung pinaka main purpose ng paggawa ng Quad Committee. Na siyempre, pinamumunuan niya ng kanilang poon na si Speaker Romualdez. Alangan naman, kasi sinasabi nila na wala naman daw kinalaman si Speaker Romualdez dyan sa Quad Committee na yan. So, utot niyong blue. Alangan naman kumbaga hindi kayo gumawa ng request para gumawa ng ganyang klaseng committee. Para saan pa nagkaroon kayo ng Speaker of the House? Siya yung mamumuno sa mga kongresista. So, imposibleng hindi niya alam yan. So, baka nga, di ba, hindi natin alam. Baka nga siya pa yung nagkapag-isip na gumawa ng Quad Committee para i-single out lang talaga yung yung hearing na yan. Tandaan nyo, yung committee na yan, pinagsama-sama yan. So, EJK, ang target doon si Pangulong Duterte, yung illegal drugs, yun yung kwento ni Trillanes na may involvement daw si Pulong Duterte, and din yung Pogo, na i-connect rin kay Pangulong Duterte through dating spokesperson Harry Roque. So, yun nga, halatang-halata naman talaga yung pagiging bias ng Quad Committee at ang target talaga nila ay yung mga Duterte. So, ano sa palagay ninyo? Talaga bang target lang na itong Quad Committee ay si Pangulong Duterte? So, nasa sa inyo po yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.